Alright mga kapatid, napakarami nating pag-uusapan ngayon. Bibigyan natin ng reaksyon, komentaryo. Kailangan ko ng kasama mga tol. Kailangan ko kayo rito. Dahil syempre kayo ay mahalaga rin bilang mga mamamayang Pilipino. Ay need ninyo mga tol o kailangan ninyong magbigay din ng komento sa comment section sa ibaba. Dahil marami talaga tayong pag-uusapan ngayon dito sa reaction video natin na may kinalaman din syempre sa ating bansa. Lalong-lalo na mga tol sa issue ng national budget for 2025. Mamaya mga tol, tatalakayin natin yan kung ano ang inyong mga reaksyon, kung ano ang inyong mga saloobin about sa mga issue na yan. Pero bago natin yan pag-usapan, unahin muna nating talakayin ito. No? Nagkasundo na daw mga tol ang China at India na pahuhupain ang kanilang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Naku po. India, ako po, ingat-ingat kayo dyan sa kausap ninyo. Nako, walang isang salita yan. Perma nga nila, hindi nila ino-honor yung salita pa kaya nila, no? Alam natin mga tol, ang India at saka China, matagal nang may girian yan sa pinag-aagawan nilang teritoryo. So ngayon, ay nagkasundo na daw sila mga tol na pahuhupain ang kanilang tensyon no, sa mga pinag-aagawan nilang teritoryo. Naku, gaano kaya katotoo yan at gaano kaya kaseryoso yan mga tol? Di natin alam pero panoorin natin to mula rito sa Net25. Bago natin to simulan, syempre huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, no? Panoorin na natin to mga tol. Sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon ay nagsagawa ng isang high-level dialogue ang China at India upang pahupain ang tensyon sa pagitan ng kanilang mga puwersa sa Himalayan border. High-level dialogue, sabing ganon mga tol. No? Pero ang hirap kasi mga tol magtiwala Hindi naman natin bansa ang India Bahala na lang sila mga tol. Pero batay sa ating experience, etong China, iba yung sinasabi nila sa ginagawa nila. Muling pinagtibay ni Chinese Foreign Minister Wang Yi at India's National Security Advisor Ajit Doval ang kanilang pangako na maghahanap sila ng mga solusyon na patas at katanggap-tanggap para resolbahin ang kanilang pinagtatalunang border sa Galawan Valley. Tiniyak ng dalawang opisyal na patuloy nilang ipatutupad ang isang disengagement agreement upang maiwasang maapektuhan ang pag-unlad ng bilateral ties ng China at India. Mahigit 70 dekada ng pinag-aagawan ng China at ng India ang 3,379 kilometer na de facto border na kilala bilang Line of Actual Control o LAC, at upang proteksyonan ang kanilang interes ay parehong nag-deploy ang Beijing at New Delhi ng mga sundalo sa LAC. Grabe, napakatagal na pala nilang pinag-aagawan yun, no? Mahigit 7 dekada na. Ang sabi, 7 dekada na. Balikan natin. China at India. Mahigit 70 dekada ng pinag-aagawan. Mahigit 70 dekada, 70 decades. No? Hindi 70 years 70 decades o 70 dekada na nilang pinag-aagawan. Di ba ang isang dekada, 10 taon? 70. Grabe yun, no? Pakibilang na lang mga tol. Pakibilang na lang kung gaano na nila katagal itong pinag-aagawan ng China at ng India ang 3,379 kilometer na de facto border na kilala bilang Line of Actual Control o LAC, at upang proteksyonan ang kanilang interes ay parehong nag-deploy ang Beijing at New Delhi ng mga sundalo sa LAC. Ilang beses na rin nagkaroon ng madugong sagupaan ng mga sundalo ng China at India sa LAC na siyang dahilan ng kanilang mga high-level meetings. Yeah. So, gaano kaya ngayon magiging totoo etong usapan na to ng ang China at India? Pero hindi yan muna ang tatalakayin natin ngayon mga tol. Etong mga issue na to dito sa loob ng ating bansa, no? Etong mga provision ng ayuda sa national budget, ipinagtanggol daw yan ni Speaker Romualdez. Alam niyo yung AKAP mga tol, yung ayuda para daw sa mga kapos ang kapos ang sahod, no, program mga tol. Yun ba yung meaning nun? Pero kung ikaw ang tatanungin, no, bilang isang Pilipino, regardless kung ano ang katayuan mo sa buhay, wag mo munang isipin yung
yung para sa'yo. Isipin mo, ito ba ay para sa ikag-uunlad, mga tol, ng ating bansa? Kasi ako naniniwala ako dun sa kasabihan na give a fish to a man and you feed him for a day. Teach a man how to fish and you feed him for a lifetime. Ibig sabihin, mga tol, yung kung puro ayuda, kung puro bigay ang aasahan ng mga mahihirap na mga Pilipino, mga tol, hindi aasenso talaga ang kanilang buhay, mga tol, kung lagi na lang aasa doon. At isa pa, di ba, magagamit kasi ito, mga tol, magagamit kasi ito ng mga politiko eh. Hindi natin sasabihin kung papangalanan kung sino-sino mga politiko, mga tol, pero sa haba-haba ng panahon, magagamit kasi yan ng mga politiko para itatak sa isip ng isang Pilipino, lalong-lalo na yung talagang mahirap, na utang na loob mo sa akin yan, kaya iboto mo ako, mga tol. Di ba kadalasan nga, mga kapatid, kapag merong mga sakuna tapos mamimigay ng mga relief goods, laging doon sa plastic bag, merong na nga nakatagay na mukha nila at pangalan nila. Diba? Ayan ay trademark na yan ng mga politiko rito sa Pilipinas panoorin natin at pag-usapan mula naman to sa UNTV. Alright? Sa kanyang talumpati sa pagsasara ng sesyon ng Kamara Miyerkules ng gabi December 18, dumipensa si House Speaker Martin Romualdez sa paglalaan ng pondo para sa ayuda. Sa gitna ito ng kritisismo sa 26 billion pesos na halaga ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Yon, Kapos ang Kita Program o AKAP. 26 billion, mga kapatid, ang inilaan dito. Diba? Na kung saan man yan kinuha, mga kapatid. Napakarami na dapat paglaanan ng budget. Diba? Napakarami ang kailangan paglaanan ng pondo ng ating gobyerno na mga nag-e-exist na. Diba? Halimbawa na lang sa ating militarisasyon, isa yan sa mga natapyasan ng budget, mga tol. Diba? So eto, may 26 billion na ayuda o na provision ng ayuda sa national budget dito sa AKAP, no? Ito yung pagbibigay ng ayuda sa mga kapos daw ang kita. Dapat ang inaatupag, mga tol, ito para sa akin lang naman to. Hindi ko alam kung para sa inyo din. Dapat ang inaatupag ng ating gobyerno is ang pondohan nila, mga kapatid, is makapagbigay sila ng hanap buhay. Makapagbigay sila ng program para turuan yung mga mamamayan paano magsisimula ng kahit maliit na negosyo. Yun ang kailangan nilang gawin. Magkaroon sila ng livelihood program. Paano gumawa ng mga ganito, paano gumawa ng ganyan. Yun dapat ang binibigyan nila ng pondo, hindi yung mamimigay ka na lamang. Kasi nga, kung yan ay bibigyan mo na lamang ng bibigyan, aasa na lang ng aasa sa ayuda, mga tol, walang mangyayari, hindi matututo yan. At saka sigurado ba kayo na puro mahihirap lang talaga mabibigyan dyan? Diba? Sigurado ba kayo na walang korupsyon dyan, mga tol? Kung naaalala ninyo, panahon ng pandemic, diba? Merong nakalaan na budget na para tig 6,000 ba? Para sa isang pamilyang Pilipino, ang naibibigay lang 3,000. Saan napupunta yung iba? Diba? Pinagmumulan ng korupsyon yan ng Department of Social Welfare and Development sa bersyon ng 2025 General Appropriations Bill na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee. Depensa pa ng House Leader, may resibo ang bawat tumatanggap ng financial assistance ng Administrasyong Marcos Jr. Tila may pinasaringan pa ito sa issue ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA. Ayuda is not charity, it is justice. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Dito ako hindi bumibilib kay PBBM, mga tol. Sa mga ganito, hindi talaga ako bumibilib sa kanya. Sa mga ganitong Ay, naku po. Ang mga may hawak ng pondo, ang mga departamento tulad ng DSWD, DOLE at DOH, sila ang nagpapatakbo ng mga programa, hindi ang Kongreso. Lahat ng programa ito may totoong benepisyaryo, may totoong resibo. Walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Inihayag naman ni Speaker Romualdez na sa 2025, iimbestigahan na rin ng Kamara ang pangasiwa sa pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth.
Oras anyang matukoy na may sobrang pondo ang state health insurer. Irerekomenda ang 1 taong suspensyon ng premium contribution sa mga miyembro nito at palalawigin ang benepisyo hanggang zero billing sa mga ospital. Next year, Maganda yon kung magkakatotoo. the House of Representatives will also conduct a thorough and impartial investigation into how PhilHealth's funds are being managed. If funds remain stable and in surplus, we will recommend a 1-year suspension of premium payments for all paying members. Samantala, kinumpirma ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, House Assistant Majority Leader, na bumitiw na ang partido sa kasunduan nito sa PhilHealth at Development Bank of the Philippines o DBP hinggil sa Rural Financing Health Development Program. Nakita namin na hindi na makakatulong ang patuloy na partisipasyon ng Tingog sa programang ito. Bagamat sinusuportahan pa rin namin ang inisyatibong tulungan ng ating mga LGU, kagabi po nagpulong po yung mga opisyal po ng Tingog Party List at nag-decide po kami to take a step back and to withdraw from the MOA. Ang pahayag ng kongresista ay ginawa kasunod ng pagtuliksa ng mga kritiko sa Memorandum of Agreement ng Tingog Party List sa PhilHealth at DBP. Kabilang sa mga kumundena si Senator Ronald Bato de la Rosa. Rosa Licoz, UNT. Basta talaga pera pinag-uusapan mga tol, no? Ay naku po. Eto, dagdag natin sa mga balita, no? Mula naman to sa News 5. Yung mga kontrobersyal na alokasyon, san-san nga ba napunta? Mga tinapyasan ng budget, mga dinagdagan ng budget, mga tol, para sa 2025 national budget. Eto, kailangan natin mga tol ng inyong mga reaksyon, ng inyong mga komentaryo about dito sa mga to. Panoorin natin mula sa News 5. Pinunaan ng ilang senador ang ilang kontrobersyal na alokasyon sa panukalang 2025 national budget. Matutsada ni Senadora Amy Marcos, tila may himala raw na nangyari. Nasa frontline ng balitang yan si Mehan Rosales. Himala. Hango sa linya ng isang sikat na pelikula, nagpatutsada ang kapatid ng Pangulo na Senator Amy Marcos sa naipasang panukalang national budget para sa susunod na taon. Wala nga bang himala sa nakalipas na BICAM? 10 ng sambayanan, pakiwari ko na may himalang naganap. Nalabag sa patakaran natin dito sa Kongreso. Himalang lihim na ginawang pulubi ang Pilipinong animoy nanlilimos at naghihirap sa harap ng mga ganid at makapangyarihan. Maging ang ating Pangulo, aking kapatid, ay nagduda na. Unang kinastigo ni Senator Marcos ang liderato ng Senado na anya ay hindi pinakinggan ang kanyang hiling na gawing klaro ang diskusyon sa budget, partikular ang BICAM meetings bago ito papirmahan sa kanila. Gate ng Senadora, hindi sila binigyan ng paunang kopya bago papirmahan ang BICAM report. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Sinita ni Senator Marcos ang lumusot na higit 1 trillion pesos na budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Napakalaki ng budget, no, para sa DPWH, mga tol. Diba? Ito yung mga gumagawa ng mga kalsada natin, no? Kinwestiyon din ng Senadora ang mas malaking pondo na ibinigay sa DPWH kesa sa sektor ng edukasyon na paglabag daw sa konstitusyon. Ayon sa konstitusyon, mga tol, ito napapanood lamang natin to. Dapat daw ay mas nangunguna o dapat daw mas priority ng gobyerno, mas mataas na budget para sa departamento ng edukasyon, no? Dapat dito. Pero mas mataas pa ang budget, mga tol, ng DPWH, no? Mas mataas pa. At nakikita na naman natin, mga tol, na kadalasan, no, yung mga gawang kalsada sinisira at mga yung pagkatapos sirain, mga tol, agawin ng onte tapos hindi natatapusin. Well, matagal na naman nating nakikita yung mga ganong kalakaran. No, hindi natin alam kung nagkukulang ba sa budget, kung kinakapos sa budget o kung saan man napunta yung budget. Pero ang kailangan talaga mabigyan ng mas mataas na budget, ayon nga daw sa konstitusyon, mga tol, etong Departamento ng Edukasyon. Kaso mas mataas pa nga ang budget ng DPWH kaysa sa Department of Education. Ano masasabi nyo dyan? Bigay sa DPWH kesa sa sektor ng edukasyon na paglabag daw sa konstitusyon. Laking gulat din daw ni Senator Marcos ang paglusot sa BICAM ng pondo para sa ayuda para sa kapos ang kita o AKAP. Yun nga, 26 billion, mga kapatid, no? Na una nang tinanggal sa Senado. Ayan ba ang himala?
26 billion na panakip butas, 26 billion na dapat sana ay lunas, sa halip ay inutas-utas. Iisa lang daw ang basa ni Senator Marcos. The drastic cuts in priority programs and the realignment to unnamed, mysterious infrastructure VIP projects, as well as the politicized social protection, will be perceived in a brutal election year as simply vote buying. Ganito rin ang sentimiento ni Senate Minority Leader Coco Pimentel Election na next year, 2025 mga tol. sa pagpapalusot ng BICAM sa AKAP funds. Kasama ng Senado sa maling programa. May mali. Something is wrong. Nagpasalamat naman si Senator Marcos na ipinagpaliban muna ng Pangulo ang pagpirma sa panukalang 2025 national budget. Nanawagan na ako sa aking kapatid, ang ating mahal na... Sana aralin talaga yan ni PBBM mga tol. May mga natapyas na budget na hindi naman dapat tapyasan. May mga nadagdagan ng budget na hindi naman dapat dagdagan. At may mga nagkaroon ng budget o mga bagong probisyong katulad dun sa AKAP na kung titignan mo mga tol, hindi yun ang dapat na ginagawa ng ating gobyerno kung talagang gusto nilang makatulong sa mga mamamayan. Diba? Livelihood program, turuan nila ang mga mamamayan paano maghanap buhay o kaya gumawa sila ng mas maraming trabaho para sa mga mamamayan. Lalo na, halimbawa na lang mga tol, ito may mga nababasa ako yung tupad, alam mo yung tupad, ay ginagawa lang ding ano yun yung hindi naman talaga nagtatrabaho yung mga yun maghapon lang nakaupo yun no, maghapon lang nakaupo, tas sasahod na lang yun mga tol. Hindi kasi ganyan talaga yung kailangan mangyari mga tol. Ang daming mahirap dito sa Pilipinas na nagawa namang umasenso at nagawa namang paunlarin ang buhay nila dahil sa sarili nilang pagsisikap, sarili nilang diskarte sa kasasipag nila. Pero kung ang mga Pilipino aasa na lamang lagi sa ayuda ng nasa gobyerno, una-una magagamit yan syempre ng mga politiko para boto nyo ako nagpasa nitong mga batas na to, utang na loob nyo sa akin yung mga bagay. Alam nyo yun mga tol, diba? Yung mga mamamayang nagpapakahirap, nagbabayad ng buwis, pera ng mamamayan yan tapos ipapamigay mo lang sa mga hindi naman din karapat dapat, diba? 26 billion dapat dinadagdag ang budget mga tol, yung para sa AFP natin Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamon ng taong bayan. Hindi kailangan pang umabot sa veto, kundi ibalik na lamang sa BICAM. Huwag na munang pirmahan hanggat di pa nasasaayos muli nating mga mambabatas. Ayon naman kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe, isa itong mabuting senyales ng demokrasya. May kapangyarihan anya ang Pangulo na pag-aralan at kung aaprubahan o hindi ang panukalang pambansang pondo. Nagbabalita mula sa... Well, kay PBBM na lang yun. Kung gaano siya talaga kagaling at kung gaano talaga siya katalino mga tol. No? Isip-isipin niya yung mga bagay na ganyan. Anyway, bilang isang Pilipino, ikaw ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.